Natin ng Diyos na buhay. Are you blessed, mga kapatid? Are you blessed? Amen. Glory to God. At naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen. Ang sabi po ng Matthew 18:20, tama ba yun? Sabi po ng Matthew 18:20 na 2-3 nagkatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, siya nasa ating kalagitnaan. Amen? Sino pong naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan natin? Amen? At ang sabi ng John 1:1 hanggang verse 4, napakahalaga pong malaman natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Amen? Sapagkat kung hindi natin kilala ang Diyos na sinasamba natin, mga kapatid, anong kabuluhan ng pag-aawit, pagpupuri natin, paglilingkod sa Kanya? Amen? Kaya napakilala sa isang Kristiyano na alam mong tayuan kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Amen? At napakahalaga na meron tayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos na sinasamba natin. Amen? Sapagkat walang pwedeng lumapit sa Diyos na walang pananampalataya. Tama po ba? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos pero walang pananampalataya ay walang kabuluhan. Ngunit kung lumalapit ka sa Panginoon, may pananampalataya ka na siya ang Diyos, tatanggapin ng Panginoon ang lahat ng kahilingan mo sa Kanya. At kung kikilalanin mo siyang Panginoon Diyos. Amen? Sabi po ng John 1:1, nang pasimula siya ang berbo, siya ang salita. Amen po ba? At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang berbo at ang salita ay at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung salita, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung bakit nandiyan ang katabi mo sa tabi mo, tingnan niyo po yung katabi niyo. Dahil sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Amen? Dahil sa pamamagitan ng berbo na yon. At malalaman natin kung sino ang berbo na to. Amen? At alinman sa lahat ng ginawa niya ay hindi ginawa kung wala siya. Amen? Kung wala pala ang berbo, wala rin lahat. Walang creation. Amen? Nasa Kanya ang buhay. Na kanino po ang buhay? Nasa berbo. Amen? Na kanino ang buhay? Nasa berbo, nasa salita. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tama po ba? Kung wala tayong buhay, walang liwanag, walang merargo. Amen? Wala tayong makikita. Verse 12 naman. Verse 14. John 1:14. At ito na yung berbo, mga kapatid. Dito na malalaman natin kung sino yung pinag-uusapan nating berbo kanina. Yung berbo kanina ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, yung berbo. At sino po itong verse 14 na to? At ang nagkatawang tao, ang berbo. Ang berbo po ay nagkatawang tao. Amen? Hindi po siya nagkatawang iba. Nagkatawang tao. Amen? Hindi nagkatawang hippopotamus. Kasi hindi naman hippopotamus ang kanyang liligtas. Amen? At nakita namin niya ang kalahatian. Kalahatian gaya ng bugtong ng Ama. Ibig sabihin, yung glory ng Father, meron din siya. Kaya sabi ng John 10:30, I and the Father are one. Amen po ba? Napuspos ng biyaya ng katotohanan. Amen? At ang biyaya ay nagmula sa Panginoong Hesus. Sino po yung nagkatawang tao? Ang sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Kristo. Ang sabi ng Acts 4:12, wala sa silong ng langit na ikililigtas, na ibinigay na pangalan sa ikililigtas ng pangalan ng tao, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? At kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ang sabi niya, John 3:16, na isang Panginoon tayo'y mawala sa buhay ng kamatayan. Amen? Ang kamatayan na sinasabi rito, mga kapatid, ay walang hanggang pagkawala sa Diyos. Amen? Walang hanggang pagkalayo sa piling ng Diyos. At ayun yung kaparusahan sa impyerno. Pero sabi ng
Acts 4:12, wala sa silong ng langit na ikaliligtas ng sanlibutan. Amen? Acts 4:12. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ililigtas. Amen? Sino pong nananampalataya sa Panginoong Hesus? Amen. Sabi ng Revelation chapter 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Amen? At kung sino man ay duminig ng aking tinig at pagbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo mo. Ang paglapit sa Panginoon ay depende sa puso mo. Amen? Hindi ang Diyos ang magbubukas ng puso mo. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Pero napakaganda na alok ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Ephesians chapter 2, 8-9, for it is by grace you have been saved. Amen? Ayan, Ephesians 2. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? At ito'y hindi sa inyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, mga kapatid. Ito'y kaloob ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaloob ng Diyos. May binibigay na regalo ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang biyaya ng kaligtasan. Amen po ba? Amen? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Amen po ba? Kaya ang regalo ng Diyos, mga kapatid, walang pinipiling lahi, walang pinipiling pinanggalingang bansa, walang pinipiling salita. Basta kapag ikay nanampalataya sa Panginoong Hesus, kahit anong kalagayan mo at sino ka, bibigyan ka ng kalooban ng Panginoon ng kaligtasan. Amen po ba? Mapalad ang kumikilala sa Panginoon ng Panginoong Hesus. Mapalad ang dumidinig ng salita ng Panginoon. Amen? Meron akong nabasa kanina sa Facebook. Bago nyo tingnan ang resolution nyo o yung bagay na tingnan nyo sa buhay na to, mga kapatid. Bago nyo tingnan ang mga bagay na gusto nyong gawin at mangyari, mga kapatid. Ito muna yung dapat nating tingnan sa buhay natin. Kung naririnig mo ang salita ng Panginoon sa mga oras ito at sa bawat buhay na minuto natin, Panginoon, sa bawat minuto ng buhay natin, do not harden your heart. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong patigasin ang puso mo. Amen. Amen? Do not harden your heart. Amen? Sapagkat kung matigas ang puso mo, ibig sabihin sarado yan. Amen? Nananangan ka sa sarili mong kaalaman. Nananangan ka sa sarili mong pinagkalakihan. Nananangan ka kung paano ka pinalaki ng magulang mo o ng surroundings mo. Pero nasa Panginoon, siya ang tingnan mo. Amen? Sabi po ng Hebrews 12:1, the author and the finisher of our faith is Jesus Christ. Amen? Kailan ka mananampalataya sa Panginoong Hesus kapag bumalik na siya? Kapag patay ka na? Amen? Kailan ka mananampalataya sa Panginoong Hesus? Pag sa muli niyang pagbabalik, siya hindi na muling babalik bilang isang sanggol na isisilang sa sabsaban, mga kapatid. Siya'y babalik bilang Diyos. At hahatulan niya ang lahat. Kahit anong lahi ka pa. Amen? Kay Arab ka pa? Kay Amerikano ka pa? Kay Afrikano ka pa? Kay Antarcticano ka pa? Antarcticano, no? Taga-Antarctica. Kay Pilipino ka, kay Malaysian ka, kahit anong lahi ka. Sabi ng Revelations, every tongue will confess, every knee will bow that Jesus is Lord. At yan ang katotohanan niya, mga kapatid. At ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin, tayo maging handa sa pagbabalik niya. Amen po ba? Tayo maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kahit abutan pa tayo ng kamatayan pisikal. Amen? Hindi ko lang alam yung verse. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? Sapagkat ang kamatayan natin, mga kapatid, ay pisikal lamang. Amen po ba? Wala nang kamatayan sa buhay na nananampalataya sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang katotohanan, lagi kong binabanggit, mga kapatid. Ibali ng patay ka, physical, pero spiritual buhay ka sa Panginoon. Amen? Kaysa buhay ang katawan mo, pero ang espiritu mo patay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Ayun yung walang hanggang kamatayan, sabi ng Panginoon.
Pero mabuti ang Diyos, siya'y bumaba sa lupa. Philippians 2:8-9. Verse 6-9 pala. Philippians 2:6-9. Philippians chapter 2, verse 6-9. Amen? Lagi nyo ba naririnig itong verse na ito, mga kapatid? Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring siya'y bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring ang bagay na narapat. Amen? Na panangan bilang pantay ng Diyos. Kundi bagkos sinubad niya, ito. Ano ping hinubad niya? Pagka-Diyos. Amen? At nag-anyong alipin. Kaya nga may Pasko tayo eh. We celebrate the essence of Christmas. Hindi po yung date, mga kapatid. Walang kwenta yung date. Ang sinaselebrate po natin sa araw ng Pasko ay ang kapanganakan ng Panginoon. Inaalala natin siya. Amen? Kaya nga yung partaking of breads natin, mga kapatid, yung ating tawag doon. Communion. Ano yung binabanggit natin? Lord, we remember you. Lalo siguro yung kapanakan niya. Kasi nauna yung kapanakan niya bago yung Lord's Supper. Amen? Na bawat pagkain natin ng katawan ni Kristo at pag-inom ng saro ng Panginoong Hesus ay naalala natin ang kanyang kamatayan at ang pagdaloy ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Wala pong natala sa istorya ng mundong to na ikapapatawad ng kasalanan ng tao, kundi ang kapatawaran ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Amen? Ang sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay ang Diyos, si Kristo Jesus na inandog para sa lahat ng kasalanan natin. Amen? Kaya napakalaga sa buhay natin, palibas ay nasubungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan ng krus. Amen? Verse 9. Kaya't siya naman ay pinadakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Wala na pong ibang pangalan sa silo ng langit na hihigit sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang demonyo ay lumalayas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, maging ang patay, maging ang patay ay nabuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang mga bulag nakakita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang mga lumpo lumakad, nagdiwang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang mga pipi, mga kapatid, ay nagsalita at nagpuri sa Diyos at nagpuri sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, maging may mga ketong na unang panahon ay walang gamot, walang kagalingan. Pinagaling ng Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng lumapit sa Kanya. Bagamat sabi ng Panginoon, sumusunod lamang kayo sa akin dahil kayo kumakain lamang at gumagaling. Ay nangangarin. Maraming nakinabang sa Panginoong Jesus, pero hindi sumunod sa Kanya. Amen? Tulad na naman sa pungketongin, isa lang ang bumalik, mga kapatid. Pero naniniwala ko, mga kapatid, lahat na narito ay ginawa ng kabutihan ng Diyos, kaya ka narito. Kaya ka bumabalik. Amen? Kaya nasa Panginoon sa buhay natin, kilalanin natin siya. Amen? Sino pong kumikilala sa pangalan ng Panginoong Jesus? Ang lahat ng kumilala sa pangalan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, ay nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Napakahalagang malaman mo na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. At malalaman mo yan sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi ng Romans 8:1, ang na kay Kristo ay wala ng kahatulan. Amen? Pag wala kay Kristo, hahatulan ka ng Panginoong Diyos. Amen? Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed to a man to die once, and after that is judgment. Hahatulan lahat tayo, mga kapatid. Amen? Sabi ng Ecclesiastes chapter 12, yung last verse, Ecclesiastes, mga ngaral. Chapter 12, verse 14 to 15 na tayo, kapatid.
Yung good and evil. The whole duty of man is to serve. Ayan. Ito ang wakas ng bagay. Mga kapatid, babasa niyo po. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po yung buong katungkulan ng tao, mga kapatid? Matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos. Amen? Matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa. Saan po? Hahatulan niya tayo, mga kapatid. Amen? Pati ang bawat kubling na bagay. Ano po yung kubling? Natatago. Natatago, mga kapatid. Wala po tayong kayang itago sa Diyos. Sapagkat hindi mo kayang dayain ng Diyos. Walang pwedeng makadaya sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Even right now, kahit ang lingkod ng mga Diyos, ng Panginoon, at kahit ang anak ng Panginoon, ang anak ng mga Diyos, ang anak ng Diyos na narito, hindi mo kayang dayain yan. Amen? You cannot mock God. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Amen po ba? Pati ang mga bawat kubling na bagay, maging ito'y mabuti o maging masama. Amen po ba? Lahat ng mabuti, masama, ipagsusulit natin sa Panginoon. Ipagsusulit pa lang. Pero pag nakikristo ka na, isusulit mo yan, pero wala kang katulad. Sapagkat ang lahat ng kasalanan na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay meron ng kaligtasan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen po. Mga kapatid, pinapakilala ko lang sa bawat isa ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Diyos natin tulad ng ating inabit, ikaw ang tunay na, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Wala na siyang iba. Wala nang ibang Diyos, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Ay napakalaga kung kayo meron tanong about sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, magtanong tayo sa ating pastor. Magtanong tayo kay Pastor Ariel, 24 hours, nasubukan kong tawagan silang kahit anong oras, sumasagot, mga kapatid. Kung kailangan yung magtanong sa kanya, mga kapatid, alang-alang sa pangangailangan at spiritual natin, sasagot ka para sa atin. Amen? Maging kami, mga kapatid, kami mga leaders. Narito kami para sa inyo, mga kapatid. Amen? Ngayong gabi na ba? Ngayong hapon at tanghali, ay nasa ng Panginoon, turuan tayo bawat isa sa pamamagitan niya ng salita. Amen? Handa na po ba tayo? Sino pong bukas na ang puso sa salita ng Panginoon? Amen? Ngayong araw na to, nais ng Panginoon, ito ang kauna-unahang Biyernes ng unang taon. Sa buhay ng bawat Kristiyano, ito ang unang araw na tinakda sa buhay natin sa taong to para sa Panginoong Diyos. Sino po yung nakakompleto ng 2014 na umaating ka ng gawain? Glory to God. Glory to God. Walang absent? Walang absent? Glory to God. Hindi na pinag-uusapan yung dumating ka ng January. Ibig sabihin, simulan dumating ka dito sa gawain to. Sino po yung perfect ang attendance? Simulan dinala ka ng Panginoon dito. Amen? Simulan dumating ka dito. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Lord, well done, my good and faithful servant. Amen? Pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Ibig sabihin, mga kapatid, may pagpapalang malaking nakalaan sa buhay natin. Amen? At mga kapatid, sabi po ng Philippians 1:6, ng Philippians 1:6, siya na nagpasimula ng mabuting bagay ay tatapusin niya ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag pinasimula ng Panginoon, tatapusin niya yan. Amen? Pag sinimula ng Panginoon sa buhay natin ang pagpapala, mga kapatid, tatapusin niya yung pagpapala niya. Amen? Pag pinasimula ng Panginoon, paggalingin ka niya, agagaling ka niya, indeed. Ganap. Sabi mo sa katabi mo, ganap. Amen? Kaya ang pangako ng Diyos sa John 10:10, pumarito siya para magkaroon ng buhay, kaya-ayang buhay sa bawat isa. Amen? Siguro po, testimony ko sa inyo kung hindi ko nakilala ang Panginoon, pariwaran ako. Amen? Kung plano ko lang maninaig, mga kapatid, napahamak na ako noon pa. Amen? Pero dahil gumamit ang Panginoon ng buhay ng bawat isa,
maging ng kanyang mga lingkod, maging kanyang mga lingkod, mga kapatid, itinahak niya ako sa tuwid na daan. Dalawa po ang daan, mga kapatid. Ang pagsunod sa Diyos ay dalawang daan. Ano man ang kinikilala mong Diyos sa oras na to, at ano ka man sa katayuan ng Diyos, may dalawang daan, mga kapatid. Yung merong makipot at merong malawak. Kapag ang pagsunod mo sa Diyos ay nasa malawak ang daan, malaya ka. Malaya kang gumawa ng kasalanan, pero sinasabing may Diyos ka. Malaya ka naninirahan sa kasalanan. Hindi mo kayang daya ng Diyos. At the end, buhay na walang hanggan. Pero, sa kapahamakan. Pero kung sumusunod ka sa Diyos, makipot. Maraming nawawala sa'yo. Maraming nababago sa'yo. Maraming pagsubok. Maraming trials. Halos bumagsak ka na. Pero tumatayo ka pa rin. Nagpupumilit ka. Tanda mo, kapatid, sa dulo niya, buhay na walang hanggan. Kung ang kalagayan mo sa Panginoon ngayon, mga kapatid, nararanasan mo ang puyat, nararanasan mo sakripisyo, nararanasan mo mapaos, nararanasan mo may sakit ka pero pupunta ka, nararanasan mo may problema ka pero nandito ka, nararanasan mo yung mga problema sa pamilya, pero inuna mo ang Panginoon. Mga kapatid, isang paraan niya na nasa matuwid kang daan. Sa dulo niya may buhay na walang hanggan. Pero pag nararanasan mo sa pagsunod sa Diyos, ay malaya. Sige, gawa ng kasalanan, tatawag, mananalangin. Gawa ulit ang kasalanan. Mananalangin ulit, kikilala ulit, sisimba. Paglabas ulit sa simbahan, kamunduhan ulit, sige. Balik ulit, mananalangin ulit, magsisimba. Paglabas ulit, sige. Kamunduhan ulit, mga kapatid. Nagkamali ka ng pagkakilala sa Diyos. Ang sabi ng Matthew 7:20, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos. Kahit anong Diyos pa, kilala mo, mga kapatid. Sapagkat iba-iba ang lingwahe natin. Lalo sa buong mundo, mga kapatid. Sabi ng Matthew 7:21, hindi bagamat nagsasabi sa akin ng Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng Diyos. Ama. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban. Ngunit sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Magagawa natin sa buhay natin ang lahat ng bagay na may kalakasan ng gagaling sa Panginoong Hesus para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ng John 15:5, without me, you can do nothing. Pag wala ako, wala kang magagawa. Amen po ba? Kaya kahit anong pangarap mo sa buhay, kahit anong pag-aayos mo sa buhay, pag wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, wala kang magagawa. Pero kapag sumusunod ka lang sa Panginoong Hesus, naglilingkod ka sa Kanya, kumikilala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, mga kapatid, inaayos ang Panginoon niya. Amen? Sino po nakaranas ng mga, ano binanggit ni Kuya Rex, anong words yun? Kuya Rex Victorio. Nasaan na? Anong words yun binanggit mo nakaraan? Tagalog? Unexpected, yung mga ganun. Tinagalog. Nakalimutan na. Yung mga unexpected blessing, yung hindi mo inakala, hindi mo sinukat, pero ginawa ng Lord. Minsan tayo, mga kapatid, Lord, bigyan mo ako ng ganito. At ayaw, nagtatampo ka pag hindi mo nakukuha. Ha? Beyond imagination. Yun. Beyond imagination. Amen? Imagination. Ayun yun, imagination. Amen? Ano yan, Taglish, mga kapatid. Beyond your imagination, gumagawa ang Diyos. Amen. Kaya may awiting, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sabi mo sa katabi mo, gagawa ang Diyos. Gumagawa po ang Diyos sa buhay natin. At ang nais ng Diyos sa buhay natin, dahil gumagawa ang Diyos sa buhay natin, nais ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, dapat ka rin gumawa. Amen? Sino ang handang gumawa para sa Panginoon? Amen? Ngayon, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin, ngayong taong to, mga kapatid, ay gumawa tayo. Amen? Sino pong nais maging builder? Builder. Builder. Ano po pumapatok sa isip niyo pag sinasabing to build, building, builder, bulldozer.
Okay, kasama yun sa pagbibuild, bulldozer. Amen? To build, lalo sa mga civil engineer. Amen? Talagang, pero mga kapatid, ang sabi po ng Psalms 27 verse 1, basahin po natin, ito po yung ating topic. Psalms 127 verse 1. Unless the Lord build the house, the labor is in vain. Amen? Ako, ayan, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nasisigawa ang nagtatayo. Basahin po natin maigi mga kapatid. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nasisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ng bantay. Naunawaan niyo pa mga kapatid? I believe narito ang Spirit of Diyos para ipaunawa ang kanyang salita sa bawat isa. Amen? God is Spirit. At kaya niyang hipuin ang bawat puso at isipan ng bawat isa narito para unawain ang kanyang kapahayagan. Amen? Unless the Lord build the house, the labor in vain that build it. Kapag hindi ang Diyos nagtayo ng buhay natin, ng bahay natin, mga kapatid, lahat ng pagpapagal mo, mga kapatid, lahat ng paghihirap mo, walang kwenta. Sabi ng Panginoon. Gusto lamang ipakilala ng Panginoon na siya ang nagtayo ng lahat ng bagay sa buhay natin. Sabi po ng Hebrews 3:4, house is built by someone, but God is the builder of everything. Naniniwala po ba kayo? Hebrews 3:4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Sino po yung mga tatay? Mga tatay po. Ako, di pa ako tatay. May asawa pa lang. Pero malapit na yun. Amen? Glory to God. Amen. By the will of God, Jesus Christ. Amen? Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang kaya wag mong aangkinin ng isang bagay. Ginawa ko yan. Kotse ko yan. Bahay ko yan. Sweldo ko yan. Posisyon ko yan. Tinapos ko yan. Puro ko. Puro ako. Mga kapatid, mag-ingat tayo mga kapatid. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wala kang pagmamayari. Amen? Sa Diyos lahat galing. Amen? At ano man ang kalagay mo mga kapatid, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Lord. Alam ng Lord. Amen. Amen? Kaya nasa Panginoon sa buhay natin, maging great builder tayo mga kapatid. Sino po nasa maging great builder? Alam niyo ba mga kapatid, ang tinayo itong church na to, nanggaling pa tayo sa Oleye. Doon yung church natin, kung nakikita niyo yung stage na to mga kapatid, ganito lang kalaki talaga ito. No? Yung size nito, ikwadrado mo lang to. Iparisukat mo lang yung size nito. Ito lang yung church noon, mga kapatid. Amen? Pero sabi ng Lord, every ground that our feet shall walk on, that ground is ours to take. Amen? Ano man yung tapakan natin ng ating mga paa, yung bagay na tinapakan natin, magiging atin. Amen? Ganun po ang pag-claim ng blessing sa Panginoon. Kaya nang mapunta kami dito, pinanalangin ng kagad namin ito. Amen? Amen, mga tenants? Amen? Glory to God. Lahat ng party niya, pinagparay namin yan. May nakatira pa ditong Indianong Muslim. Pero wala na rin siya ngayon. Amen? Dahil nais ng Diyos, maging malaya tayo sa pagpupuri at pagsamba sa pangalan niya. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen? At para sa kalaman niyo mga kapatid, kahit yung caretaker ng Muslim na Sri Lanka, bumaba na rito. Ano niyo sabi niya sa atin? Kailangan niyo yan. Ipanalangin niyo na rin kami. Amen? At kahit yung Arabong kapitbahay natin sa kabila, may ari nito. Alam niya yan. Amen. Malaya tayo mga kapatid. If the sun sets you free, you are free indeed.
Ang lahat ng pinalaya ng Diyos ay malaya ng ganap. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka ng ganap! Amen. Wala kang dapat ikatakot, mga kapatid. Amen? Meron ba natatakot dito? Ba? Dito, wala atakbo. Wala atakbo dito, mga kapatid. Mapikum! Mapikum, mga kapatid, mapikum. Hindi ka dapat matakot, mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sino mang ikahiya, ikahiya, ang pangalan, ang katanak ng tao sa lupang to, ikahihiya rin ng Amang Diyos sa harapan ng langit. Amen? Mga kapatid, I challenge everyone. Profession lang, mawawala sa'yo dito. Pero yung pananampalataya mo, tunay na relasyon mo sa Diyos, hindi yan mawawala hanggang kabilang buhay. Amen? Even me, nahulihan na ako ng Bible ng pulis eh. At ito po yung Bible na huli niyo sa akin. Amen? Sabi ko na mahuli sa akin to. Ay Lord, birthday ko pa naman yun. Ang ganda ng regalo ko. Birthday ko po ng araw na yun. Nahulihan ako nito. Akala ko, ready na yung huhulihin na ako eh. Pero sabi ko sa mga Lord, hulihin mo man na ako mga yan. Kung latay lang kaya-kaya. Kasama naman kita. At hindi ako babayaan ng Panginoon. Napakaraming opportunity. Kung trabaho lang pag-uusapan mga kapatid, sa Pilipinas marami. Amen? Dati po akong hardinero mga kapatid. Pwede kong balikan yun anytime. Amen? Puntahan ko rin dating amo ng tatay. Ma'am, kamusta ulit kayo? Long time no see. Malaki na ako ngayon. Dati bata ko. Pwede bang mag-sideline muna para may makakain kami? Pagbubuksan ako ng pinto nun, mga kapatid. Amen? Opportunity yan ang gagaling sa Panginoon. Sabi ng, nakalimutan ka ng verse, promotion nor come to the east nor to the west, but comes from the Lord. Amen. Lahat ng pagpapala sa buhay natin, hindi yan ang galing sa iyo. Kahit sa ang lalawigan, kahit sa ang direksyon, kundi yan galing naman sa Diyos. Amen po ba? Kaya nasa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, huwag kang matakot. Amen? Sino ba dito ang matapang? Matapang, adi atakbo. Aputo lang hindi atakbo. Amen? Amen? Aputo lang sahod, hindi atakbo. Aputo lang benefits, hindi atakbo. Aputo lang trabaho, hindi atakbo. Amen? But glory to God, mga kapatid. Ang paglilingkod natin dito ay dapat puspusan na. Sabi mo sa kapatid mo, puspusan na! Bigyan ng jacket yan! Amen? Jacket ng pagpapala! Amen? Galing sa Panginoon. Puspusan na, mga kapatid. Tingnan nyo naman, mga kapatid, sinusundo na kayo dito. Pagkatapos, pinapakain pa kayo. May take out ka pa. Ikaw pa manghihina sa paglilingkod, mga kapatid. Ano ba naman yan? Amen? Alam nyo, sa Pilipinas, hindi nyo mararanasan to, mga kapatid. Ako na nagsabi sa inyo. Naglalakad ako ng kilometro para lang ako umatin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. At kung hahamunin ko kayo, mga kapatid, tulog na kayo noon. Ako naglalakad pa. Amen? Pero dito, mga kapatid, lahat tayo dito si Mr. at Miss Dison. Kilala niyo po ba yun? Kilala niyo yun? Mr. at Miss Disundo. Disundo lahat tayo dito, mga kapatid. Kaya glory to God sa buhay ng mga transport ministry. Part po kayo ang transport ministry. Gusto ko makita yung mga piloto ng Panginoon. Part po kayo as a builder of church. Amen? Part po kayo sa isang kaganapan ng pagtatayo ng kaharian ng Panginoon. Pero ang tanong ko, transport ministry lang ba? Tanongin mo yung katabi mo, ikaw, anong part mo? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Amen? Kung babalikan po natin, sabi po ng 2 Corinthians 5:1, we have a building from God, eternal life in heaven. Ang ating binibuild, mga kapatid, ay hindi patungkol sa mga lupa to. Lupa lahat yan galing na sa lupa, maging buhay natin, di ba? Hindi ito patungkol sa laman, hindi patungkol sa dugo. But ang binibuild natin ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa spiritual na bagay. Amen? Sapagkat kung naniniwala ka, mga kapatid, ang buhay ng tao ay tatlo yan. Ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, at ang katawang tao mo. Amen? Ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang kaluluwa mo ay ang totoong ikaw. Ayun yung immortal. Ayun yung pupunta sa piling ng Diyos o pupunta sa pagkalayo sa Diyos. Amen? At yung katawang tao mo, iyan ang mabubulok. Amen?
Ngunit ang ating paglilingkod, hindi lamang patungkol sa laman, kundi patungkol sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ating paglilingkod ay dapat may kinalaman sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sino po yun? Si Prince. Glory to God. Nandito na sila. Amen. Nandito na po ang isa sa couple natin. Tataka ko kasi, bakit ang late ng para atang ang laki ng gate. Ayun yung Bigla ako nanibago, ba't ang laki ng gate natin? Kasi hindi naman ganyan kalaki yung gate natin. Nanibago ako. Amen. Amen. Sa malaking pagpapala po sa Diyos natin. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Balik po tayo. Amen. Balikan po natin ang Nehemiah chapter 1 verse 3-8. Nehemiah chapter 1 verse 3-8. Okay, sige mga kapatid, okay na. Tingin na kayo dito. Bababa na lang yan. Galing kasi sa kasal ni Ding Dong yan eh. Ikukwento nyo lang sa inyo mamaya yung update. Amen. Naabutan ba nila dun yun? Naabutan nila, no? Mamaya na tayo makikika sa kanila. Amen. Pero ngayon mga kapatid, sabi po ng Nehemiah 1, chapter 1, verse 3-8. Isa po si Nehemiah, isang propeta ng Israel. Amen. Ang Israel po, ang history po ng Israel, mula kay Adan, nagkaroon sila ng anak, dumami ang tao, nakita ng Panginoon ang tao ay naging masama. Ang nakita ng Panginoon ay matuwid na lamang kundi si Noah. At ang ginawa niya ay winasak niya ang mundo sa pamagitan ng baha. Amen? Naubos ang tao at ang tira lamang ay 8. Amen? Yung si Noah at 3 niyang anak na may kanya-kanyang asawa. Amen? At nang muli lang i-restore ng Lord ang mundo, dumami muli ang tao. Amen? At yan lumabas si Abraham. Amen? Si Abraham, sumunod, kumilala sa Panginoong Diyos, tumugod sa panawagan ng Diyos, upang ang pagpapala ay maibigay sa kanya at si dumami. Amen? And after that, lumabas ang ang gobernador ng Ehipto, si Joseph. Amen? Si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, yung pumunta ng Egypt. Amen? Nagkaroon sa history ng buong mundo, nagkaroon tagutom. Amen? At ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod na si Joseph upang iligtas ang lahat ng lahi ng mundo sa kagutuman. Amen? At ang naging paraan ng Diyos ay ginamit niya si Joseph na anak ni Israel, na anak ni Jacob, upang iligtas sa kagutuman ng lahat at siya ginawang governor. Amen? 7 taon na may tagsagana at 7 taon ng taggutom. Amen? At ang 7 panahon ng kasaganaan ay nagtanim sila, nag-collection sila ng pagkain, at pagkatapos na 7 taon naman tagutom. Amen? Tagtuyot sa buong lugar. At ang nangyari ng bagay na yun, mga kapatid, marami ang pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Amen? At nailigtas nga ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph ang mga sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkain ni Nestor nila. At pagkatapos ng 300 years or 400 years, nakalimutan na ng mga Egyptian ang kabutihang ginawa ng Diyos ng Israel sa buhay ni Joseph. Amen? Hindi nila natin kinilala ang Diyos ng Israel. Hindi nila kinilala ang mga Hebreo. Kaya napansin nila, dumarami na anong ginawa nila? Inalipin nila ang mga Israelita. Ginahasa nila yung mga babae, inalipin ang mga anak, inalipin ang mga tatay, pinagtrabaho kapon gabi. Amen? Hindi pinapakain. Amen? Ngunit, tumawag ang Diyos ng kanyang lingkod, si Moses. Amen? Mula sa pagiging prinsipe, o rin, in future, kinalimutan niyo yun. Tumawid siya ng papuntang Arab. Dito rin po yun, mga kapatid, sa lugar na to. Pasungalan Norte. Ngunit tinawag siya ng Diyos, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Sabi ni Moses, sinong sasabihin kong Diyos sa kanila? Ang sabi ng Lord sa kanya, sabihin mo sa kanila, ako nga. I am what I am. At bumalik si Moses sa Ehipto, sinabi niya, ang Diyos na tumawag sa akin ay nagsabing, I am what I am. At kinilala nila si Moses ay lingkod nga ng Diyos. Amen? At pagkatapos nun, nakalabas sila ng Ehipto, tumawid sila ng dagat, ang Diyos na pininiwalaan natin mga kapatid ay siya yung naghawi ng dagat dyan sa may Jeddah. Ayun yung dagat na hinati ng Lord yung Jeddah. Kaso nga lang, norte, dulong-dulo, malapit sa Syria. Amen? Ayun yung dagat na ginawa ni Moses. Mahati ka,
Oh Lord, ayaw mo ate, ito. Pero tinaas niya lang ang tugod, nahati yung dagat, tumawid sila. At kung gusto niyo ng katibayan, mga kapatid, until now, nandun pa yung mga chariots, nandun pa yung mga breastplate ng mga Egyptian noong unang panahon. Siguro made of gold yun. Amen? Mapapanood nyo sa YouTube yun. Amen? At isa pang history, yung Noah's Ark, nasa Turkey. Frozen na siya ron ngayon, nabalutan na ng lupa. Almost 4,000 years ago na yun nandoon. Amen? Ay nais ng Panginoon sa buhay natin, si Moses ay lumabas, niligtas sa mga Israelita sa Ehipto. And after that, ginawa naman yung sumunod kay Moses si Joshua. Ang ginawa ni Joshua, sinakop niya ang mga landas, ang mga dating lupain ng mga Israelita. Ibinalik niya. At pagkatapos nun, dumating ang mga judges, ang mga leaders. Nandiyan na si Samson, nandiyan na si Gideon. Amen? At pagkatapos ng mga leader, sumunod na yung mga hari. Amen? Nandiyan na si Saul, nandiyan na si David, nandiyan na si Solomon, at kung sino-sino pang hari. At paglipas ng mga hari, mga kapatid, naka-anchor na ng Israel ang buong bayan, ang buong landas sa northing yun. Ay nagkahati-hati ito sapagkat ang mga sumunod na hari ay naging mga masasama. And sila ay hindi lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? At 300 years ang lumipas, almost 400 ulit, dumating si Nehemiah. Amen. Si Nehemiah ay tinawag na temple builder. Pagtingin niya, pagbalik niya sa bansang Israel, nakita niya, wasak. Giba ang templo. Giba ang wall. Amen? At ang nakita niya, mga kapatid, ay, bakit tanong siya, Lord, bakit wasak to? Bakit wasak ang temple? Bakit wasak ang Israel, ang Jerusalem? Sapagkat nawasak ang bansang Israel dahil sa kasalanan nila sa harapan ng Panginoon. Amen? Sapagkat sila'y lumakad sa takbo ng sanlibutan, kinalimutan nila ang kanilang mga asawa, gumawa sila ng mga karumal-dumal sa harapan ng Panginoon, nanakop sila, gumawa sila ng masama sa harapan ng Panginoon, pumapatay sila ng anak nila, niluluto nila yung anak nila, umabot sa ganun yun, mga kapatid. Amen? Di ba? Yung kasalanan nila sumagat na sa harapan ng Panginoon. Kaya winasak din ng Lord ang kanilang landas. Amen? Kung babasahin po natin ang Nehemiah chapter 1, verse na tayo, kapatid. Tagalog. Ayan, pakinggan din ngayon ang inyong tainga at idilat ang iyong mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking dinadalangin sa harap mo sa panahong ito. Araw at gabi, dahil sa mga anak ng Israel na iyong lingkod, habang aking ipinapayag ang aking mga kasalanan ng anak ng Israel na aking ipinagkasala laban sa iyo o aking sambahayan ng aking mga magulang. Yung mga magulang, mga ancestors, mga lolo nila Nehemiah, ng mga Israelita, ay gumawa ng malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Isa na doon yung pag-aalipin nila sa kapwa nila lahi. Mga kapatid, yung mga Israelita, inaalipin nila yung kapwa lahi nila sa pamamagitan ng pagpapautang. Amen. Pinapautang nila yung kapwa lahi nila pero may malaking tubo. Sabi ng Lord, malaking kasalanan yan. Kaya mga kapatid, kung kayo maraming pera real dito, mga kapatid, huwag kayong mag-negosyo ng 5-6. Kasalanan sa Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos yung bagay na yan. Sa dami ng negosyo, 5-6 pa naisip natin. Hindi nais ng Panginoon niya, mga kapatid. Sisingilin ka ng Panginoon sa bagay na yan. Naging malaking kasalanan ng Israelita yan sa harapan ng Panginoon. At yung inaalipin mo, yung kapwa mo kalahi, nakita ng Panginoon, inaalipin niya ang mga bawat isa. Ang sabi ng isang Israelita kay Nehemiah, isinangla ko na ang aking anak dahil sa aking pagkakautang. Inalipin niya na ang aking pamilya. Ang maging aking mga lupain ay naisangla na rin at hindi na natubos. Pero dumating ang panahon, sila nagsisi, nalaman nilang mali ang kasalanan nila. Sila nang balik at tinubos at sinuklian nila ng kabutihan ang bagay na nagawa nila. Amen? Ibinalik nila ang nararapat. Amen? Kaya mga kapatid, ibalik na natin ang nararapat sa Panginoon. Amen? Ibalik na natin ang nararapat sa buhay natin. Amen? Kung tayo nawasak ng kasalanan, Panginoon, sa past life natin, mga kapatid, sa relationship natin, mga kapatid, panahon na para ibalik natin sa tulong ng Panginoon. Kung tayo nawasak dahil sa mga kamalian ng kaisipan natin, mga kapatid, panahon na para baguhin natin ang kaisipan natin na akma sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi Romans chapter 12, verse 1 and 2. Amen?
tayo yung magbago na ng isip. Sabihin mo sa katabi mo, renew your mind. Amen? Magbago ng isip. Palit-palit pag may time. Amen? Palit-palit. Kumbaga, pag lumog ang tornilyo, munting higpit. Amen? Bago matanggal. Kasi kailangan higpitan na. Di ba? Maintenance? Maintenance? PM yan. Kaya nga mga kapatid, ipinamanghik ko sa inyo, alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong buhay, ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal at kaya-aya sa Diyos na inyong katampatang pagsamba. Amen? At verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, mga kapatid. Sanlibutan ito, huwag tayong makiayon. Ano ba yung takbo ng sanlibutan, mga kapatid? Inuman, bisyo, bastos na usap, sugal, pambababae, panlalaki, pambababae, pamamakla, panunomboy. Kaya tingnan ang kamunduhan ngayon, lumalala na. Sabi ng Panginoon, ay darating ang panahon na sasama ang kamunduhan to. Amen? Tingnan yung paligid natin, di ba pasama ng pasama? Ang moral value ng tao ay pababa na. Amen? Naalala ko na sa dati namin kumpanya, mag-asawa, nagpalitan eh. Amen? Dahil sa kamunduhan. Normal lang pala sa kanila yung ganun. Mag-asawa, nagpalitan. Pwede ba para exchange gift lang, no? Nagbunutan. May ganun eh. Why? Bulag sila sa katotohanan. Hindi nila nakikita yun yung kasalanan sa Panginoon. Amen? At nais ng Panginoon, ituwid tayo mga kapatid. Nais ng Panginoon, ito yung pagkakataon para magsisi tayo. Amen? Tulad ng mga Israelita sa panahon ni Himaya, gumamit siya ng lingkod ng Diyos. Amen? Dumating si propeta ni Himaya para mali yung ginagawa niyo. Mahal ko kayo sa Panginoon. Amen? Kapag ang kapatid natin ay sinasabihan ka na mali yung ginagawa mo, alang-alang sa Panginoon, ibig sabihin, mahal ka niya. Amen? Pero pag hinahayaan ka lang niya, nais niya mapahamak ka. Tama po ba yun? Amen? Kaya nais ang Panginoon, tayong lahat nakatanggap ng kapatawaran ng Panginoon ay ipamahagi natin sa bawat isa. Kung paano natin natanggap ang kapatawaran ng Panginoon. Mga kapatid, it's time para tayo naman na magsabi, ganito ako pinatawad ng Panginoon, ganito ako binago ng Panginoon. Ganito rin ang magiging plano ng Diyos sa buhay mo sa ganitong kaparaan. Amen? Sabi po ng Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Walang matuwid kahit isa. Amen? At dahil sa kasalanan ng bawat isa, mga kapatid, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen? Romans 6:23, for the wages of sin is, pero ang sabi ng Panginoon, ito mga kapatid, datapwat ang kaloob na walang bayad. Mga kapatid, walang bayad. Walang bayad, ha? Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Wala pong pwede magbayad ng buhay na walang hanggan dito. Kahit ang hari, si King Pahad na namatay, bago siya namatay, mga kapatid, tinawag niya ang propeta, ang isang lingkod ng Diyos, isang pastor na Israel, pinapunta niya dito sa kingdom para ipanalangin siya. Walang iba yun kundi si Pastor Benihin. Muslim. Hari naman Muslim. Hari pa ng Arabia. Tumawag ng isang lingkod, hindi ang kanyang mga imam, para ipanalangin siya. Ang tinawag niya, tunay na lingkod. Amen? Si Muhammad, namatay na. Hindi na mabuhay. Kinalimutan na, bulok na. Pero ang Panginoong Hesus, babalik siya bilang Diyos. Amen? Kaya kanino dapat tayo manampalataya? Kanino, mga kapatid? Kaya nais ng Panginoong Hesus ay buhay na walang gan, ipinagkakaloob niya. Pinagkakaloob niya. Sabi mo, walang bayan. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, Romans 6:13, do not offer any part of your body to sin. Wag natin paggamit ang bawat parte ng katawan natin sa kasalanan, mga kapatid. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Yung dulong daliri mo, mga kapatid, pag pinagamit mo kay Satanas yan, kukupa lang muna sa simula. Susunod daliri na, susunod kamay na, susunod braso na, susunod yung masil-masil mo rito, macho. Susunod sa balikat yan, ang ganda na shoulder. Susunod, hahawak na dito yan, ang ganda ng bewang. Hanggang yakapin ka na niya. Ganyan si Satanas, mga kapatid. At makikipagsayawan na siya sa iyo. Amen? Ganyan si Satanas sa atin sa buhay. Dadayain niya. Ang kaaway, mga kapatid, hindi kanya u-offer ng bagay na boring. Boring. Di ba pag boring?
Ang gagawin ng kaawa sa buhay natin, mag-ooperate ng bagay na, saya. Grabe to, joy! Pero at the end, pag uwi mo ng bahay, parang bigat sa loob. Amen? Sino yung gumagawa, nakagawa ng kasalanan niya? Sabi mo sa parang nakagawa ko ng malaking kasalanan sa buhay ko. Amen? Ganun ang kaaway, mga kapatid. Hindi siya magpo-form o magpapakita sa atin as yung devil niya, may sungay, may buntot. Matatakot ka sa kanya. Hindi, matalino rin ang kaaway. Siyempre, manunuso nga eh. Kasi niya, pag umarap ako kay ganito, kailangan gwapong-gwapo ako para maakit mo siya. Pag umarap ako kay ganito, kailangan maganda ako para maakit mo siya. Hindi siya magaan yun, parang demonyo. Siyempre, matatakot ka, lalayuan mo. Ang mga demons, si Satanas, may business strategy rin, nagtatapik yan. Ito yung target natin for this month, KPI natin, ganyan-ganyan. No? Marami tayong natatarget. Diba? Yung production capacity natin, at dami na, Tinan mo, Even sa loob ng church, mga kapatid, may gumagawa rin ng kaaway. Ay, yung mga tutulog-tulog din, no? Sabi ng angel sa sampalin ko na to, kasi di ko masampal eh. Amen? Pero lahat tayo buhay sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nasa ng Panginoon, do not offer any part of your body, of yourself to sin. Amen. Maging aware po tayo. Sa Bible study, mga kapatid, yung tinapik namin, 5 tanong. Ano ba yung 5 tanong na yun? Nakalimutan ko na. Tanungin natin sarili natin kung ito ba kalooban ng Diyos. Tanungin ba natin sarili natin kung ito, tayo ba ay inaalipin nito? Tanungin ba natin kung malululuhati ba ang Diyos sa mga nakakita? Kung masisira ba testimony natin? Tanungin natin kung tayo ba ay napapalipit sa Diyos din. Sa lahat ng bagay, pagtitiyak, mga kapatid, magtanong ka sa Panginoon. Pagtitiyak, Lord, tiyak ba ako sa ganito? Ito ba yung kalooban mo? Tanungin mo sa sarili mo, Lord, pag ginawa ko ba ito, malulugod ka ba? Lord, pag ginawa ko ba ito, magkakasala ba ako sa iyo? Lord, pag ginawa ko ba ito, matutuwa ka ba sa akin? Amen? Sabi mo ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Nais ng Panginoon sa mga kapatid, yung kagalakan natin, nakatuon sa Panginoon. Amen? At siya magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? And now we know, mga kapatid, sa buhay natin kung bakit po yung mga bagay na binild natin ay winasak ng kaaway sa pamamagitan ng kasalanan natin. Amen? Pero God, mga kapatid, ito na yung taon. It is the year of restoration. Amen? Sino po naniniwala? Sino po naniniwala na ngayong taon i-restore ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay natin? Maaaring sinabi mo, nalugi ka na nakarang 2014. Ang dami na wala sa akin. Pero pag nasa Panginoon ka na, mga kapatid, i-restore ng lahat yan. God has a power to restore everything in us. Amen? At nasa Panginoon sa buhay lang natin, aminin natin, nagkasala tayo sa Kanya. At tumalikod tayo. Sin destroyed us, but God raised us and built us. Amen? Sa pamagitan ng Diyos, ibibig niya ulit tayo. Amen po ba? Amen? Kaya nga, balik tayo sa topic natin, Psalms 107:1. To build something, kailangan ng mga laborers. Sino ba yung mga laborers dito? Workers. Kung gusto mo maging great builder ka, dapat ikaw ay laborer ka. Ikaw ay workers. May kabahagi ka sa pagbibuild. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Amen. May gagawin tayo, mga kapatid. Si Nehemiah ay servant of God, mga kapatid. Si Nehemiah ay servant of God. Pero ang posisyon niya, mga kapatid, siya ay cupbearer. Nehemiah 1:11, ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung pinag-aralan. Hindi usapin po ang may pinag-aralan sa paglilingkod, mga kapatid. Hindi usapin sa paglilingkod, mga kapatid, ang tinapos mo. Kung mayaman ang family background mo. Kung maganda ka, gwapo ka. Hindi usapin niya, mga kapatid. Kahit ano pang hitsura mo. Amen. Pero kung totoo ang puso mo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ito yung matter dito sa bagay natin. Amen. Nehemiah 1:11, sabi sa dulong-dulong verse, ngayon tagahawak ako ng saro ng hari. Cupbearer lang siya, mga kapatid. Sipin niyo cupbearer. Pero tindin niyo, mga kapatid, kahit si cupbearer lang, nilalang-lang, mga kapatid. Yung pagpapala sa buhay niya, ginamit siyang Lord para mabuild ang isang bansa. Isang bansa ang nabuild ng isang cupbearer. Amen? Ang Lord tumitingin, hindi sa malaki, lagi sa maliit. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus. Hindi niya piniling isilang sa kaharian. Sa king size bed. Sino ba nakaalala ng image?
Doon siya sinilang. Tignan niyo, Lord. Gagamitin niya ang pinakamaliit sa buhay natin, mga kapatid. Magpapasimula ang Lord sa maliit sa buhay natin. Kasi nais ng Lord, yung maliit mo, palakihin niya. Amen? Nang sa gayon, malaman mong lahat ito ay galing sa Diyos. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon, magkaroon ng mga builders, mga laborers, mga workers. Sino po sa atin handang maging builders? Amen. At ang bawat builder ng Panginoon ay binibigyan niya, tinuturuan niya. Amen? Lahat po tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Ano po yung karakter ng builder para gamitin ka ng Panginoon? Isa pong bagay na natutunan ko dito, mga kapatid. Nehemiah trusted the Lord. Natitiwala ka sa Diyos. Amen? Sabihin niyo mga trusting God. Yung isa pa, in God we trust. Saan niyo po nabasa yun? Dalar. Doon ko nabasa rin yun. Diba? Dalar. Sabi ng Dalar, in God we trust. Pero tayo, lahat na may pagkakilala sa Panginoon, we trust in God. Amen? Sabi po ng Proverbs 3:5-6, kung gusto mong maging isang great builder ng Panginoon, do not trust yourself. Huwag ka magtitiwala sa sarili mo. Kundi magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong at huwag manalig sa iyong sariling. Amen? Magputo, mga kapatid. Pag nauna to, mga kapatid, alam na, yabang na yan. Alay, yabang na ito. Pero pag puso yan, mga kapatid, gumagawa yan kahit hindi nagsasalita. Amen po ba? Amen? Ay, pag nakakita kayo, dapat yan, ganyan, dapat. Naku, delikado yung mga ganyan, mga kapatid. Dapat yun ang layuan niya. Yung mahiling magdapat. Ay, sa kumpanya, maraming, dapat to. Katir-girgir. Mapisyokul, Puro lang salita, pero wala sa gawa. Ganun po yung dito. Puro isip. Pero kung titiwala ka na buong puso sa Panginoon, mga kapatid, gumagawa ka. At lahat ng bagay na ginagawa mo, umaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang kanyang mga landas. Amen. Ibig sabihin po, sabi ng Panginoon, kung tayo ay nais natin makasunod sa Panginoon, meron siyang landas, meron siyang tamang place sa lugar natin na kalalaanan natin. Amen? Yun lang kung susunod tayo sa lakad ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, tinahak ng Lord ang buhay ng bawat isa sa lugar na to. Amen? Sino po dito yung Pilipino? Lahat naman siguro, no? Amen? Pilipino. Amen? Lahat tayo. Pero lahat tayo galing sa iba't ibang lugar. Amen? Iba't ibang lalawigan, iba't ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang lingwahe, iba't ibang mukha, iba't ibang kultura. Pero kulturang Pinay pa rin. Ibig sabihin, iba't yan. Pero mga kapatid, tinan yung kaparaanan ng Diyos. Pinatawid niya tayo ng maraming bansa. Pinagsama-sama niya tayo sa lugar na to. Para sambahin siya, purin siya at paglingkuran siya. May nais ang Diyos paggawa sa buhay natin. Amen? Maaring din sa buhay ko, mga kapatid, magto 2 years pa lang ako dito. Amen? Nasabi ko na sa inyo, napatakas na ako ng bansang to. Amen? Ayoko na. Gusto namin manahimik ng buhay ng asawa ko. Doon tayo sa ayaw. Pero ang tanong, makakapanahimik ba talaga kami? Kung lalayo kami sa Panginoon? Amen mo ba? Anas ang Panginoon sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Sabi mo, bawal at takas ha. Amen? Amen? Pero pag tumatakas ka para sa Lord, glory to God. Amen? Kaya nasa Panginoon ay tinulad ng Panginoon ang buhay natin na nagtitiwala sa Diyos sa Luke 6:46-48. Ano rin yung totoong nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid? Sabi po ng Luke 6:46. At ganito po tayo tulad ng Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng titiwala sa Panginoon, gumagawa ng kanyang kalooban. Ito, mga kapatid. Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na aking sinasabi. Amen? Tumatawag pero hindi naman ginagawa sinasabi. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking salita at ginagawa ay katulad sa verse 47. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay at tumukay ng pinakamalalim. Amen? At inilagay ang patibayan sa bato. Amen? Civil engineer naman to. Amen? Mga construction. Amen? At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang baha na yaon at hindi natinag, nakilos o bumagsak sapagkat natitirik ng mabuti. Amen?
Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, tayo nakakapakinig ng kalooban ng Diyos, ng salita ng Panginoon, gawin din natin, mga kapatid. Amen? Hindi sapat yung nakikinig lang. Mga kapatid, taas nyo yung tenga yan. Hindi sapat lang yan, mga kapatid. Kailangan may action. Sabi mo sa kayo, action! Action na yan! Amen? Parang si FPJ, no? Action na to. Mabuting kaibigan. Mabuti sa kaaway. Inakaway mong batas. Amen? Dapat may action na, mga kapatid. Kung ano yung bagay na narinig mo, salita ng Panginoon, proportion din dapat yan o masigit pa sa paggawa ayon sa narinig mong salita ng Panginoon. Maraming nagsasabi nakakapakinig na mabuting aral, ngunit kulang sa gawa. Pero nais ang Panginoon, narinig mo kanyang salita, ito'y gawin natin ayon sa kalakasan ng gagaling sa Diyos. Amen po ba? At dito tayo may tutulad na kapag dumating ang maraming unos, maraming bagay ng pagsubok, mga kapatid, hindi ka matitinag. Amen? Nagkaroon ka ng problema sa relasyon mo sa asawa mo, nagkaroon ka ng problema sa anak mo, nagkaroon ka ng problema sa trabaho mo, hindi natitinag ka sa Panginoon. Amen? Kundi umaasa ka sa Panginoon, aayusin niya yan. Sino po nakakaranas ng ganun, mga kapatid? Sino po ngayon nakakaranas na may problema ka sa trabaho pero nandito ka? Amen? Sino nakakaranas na may problema ka sa pamilya ka, nandito ka? Sino nakakaranas na mayroong maalalahanin ka pero nandito ka? Ano po sabi ng Matthew 6:33? Sige po, basahin niyo po. Matthew 6:33. Amen? Unahin natin ang ariyan ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Amen? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang hindi tayo mawawalan, mga kapatid. Hindi ka wala na mag-unahin mo ang Panginoon. Hindi ka wala na sumunod ka sa Diyos. Ang totoong nawawalan, yung tumatalikod sa Diyos. Amen? Kaya glory to God. Kaya nasa paano sa buhay natin, mga kapatid, tayo'y gumawa, makinig. Ibig sabihin dito, nakikinig ba tayo ng instruction? Nakapahalaga po ng instruction, mga kapatid. Kailangan marunong ka makinig ng instruction. Pag sinabi ni Pastor, oy, ganito gawin natin. Sabi, makinig tayo, mga kapatid. At ang Lord, ang Espiritu ng Diyos, ipapaunawa sa iyo kung ba't mo kailangan gawin yan. Amen? Sapagkat ang pastor ay instrumento lamang ng Diyos para gumawa ka. Amen? Amen? So, sino po yung handa na magtiwala sa Diyos? Pangalawang bagay po na karakter ng mga builders na nakita ko sa buhay ni Nehemiah ay meron siyang malasakit. Sabihin mo sa katabi mo, malasakit. Nagmamalasakit ba tayo, mga kapatid? Amen? Nagmamalasakit ba tayo? Malasakit ka ba sa kapatid mo pag nanghihina? Nagmamalasakit ka ba sa kapatid mo may pangangailangan, pinapanalangin mo? At kung minsan kailangan mo pang, kapatid, alam mo nangangailangan talaga. Pero sa abot na makakaya natin sa biyaya ng Panginoon, ito, para sa iyo. Amen? Ganun tayo magmalasakit, mga kapatid. Naalala ko sa buhay ni Kuya Roy Castro, mga kapatid. Si Kuya Roy Castro ay isang Muslim na umatin dito. Siya po ay nagpaalam na sapagkat hindi niya kayang tayuan ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, hindi natin siya pinipilit, nagawa na po natin yung part natin sa buhay niya. Ang mahalaga, ginamit tayo ng Diyos sa buhay niya para makilala niya ang Diyos natin. Nung siya may panahong may sakit, ni isang kapanampalataya niya, ni isa na nag-akay sa kanya, hindi siya dinamayan sa kanyang problema. Pero may isang taong ginamit, nasa lubong lang siya. Hanggang sa na-operahan siya, gumaling na, dinamayan natin, mga kapatid. At nagawa po natin yun sa church, sa buhay niya. Amen? At naniniwala tayo may kaparanan ng Diyos sa buhay niya para maalala ng Panginoon niya. Ipaalala ng Panginoon sa kanya mabuting bagay na ginagawa niya sa atin. Amen? If the other part, ganun lang tayo, mga kapatid. Basta gawin natin yung part, pinagawa ng Panginoon, nagawa na natin. Amen? Wala tayong dapat ipangamba. Kung sa'yo hindi nababalik, nasa kami na siya ng Panginoon. Ang Lord na ang bahala sa buhay. Amen po ba? Ang mahalaga, ginawa natin yung part natin. Sabi mo sa katabi mo, gawin lang natin yung part natin. Amen. Magpagamit tayo. Sabi mo sa katabi mo, magpagamit tayo. Amen. Magmalasakit. Amen? Kaya nga, nais ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3:10, maging maingat tayo as a builder. Be careful as a builder. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.
Mga kapatid, ingatan po natin ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sino po dito naglilingkod sa Panginoon? Ingatan po ninyo yan, mga kapatid. Ingatan po natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag niyo ipagpapalit yan, mga kapatid. Sabi sa awitin, You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for the riches untold. You are my everything. Huwag po natin siyang i-trade sa mga riches, untold riches. Mga ditiyak na kayamanan. Sa silver or gold. Panlupa lang yan, mga kapatid. Yung bagay na paglilingkod natin, mga kapatid, hanggang kabilang buhay yan. Yung mga mahal natin sa buhay, yung asawa natin, may mga anak, mga magulang natin, kapatid, panlupa lang yan, mga kapatid. Sa kabilang buhay, hindi na kayo magkaka-recognize. Lahat tayo. Ayon sa piling ng Diyos, tayo magkakapatid at anak ng Panginoon. Amen po ba? Kaya don't trade. Sabi mo sa katabi mo, do not trade. Oh, wala mo ng trade na, mga kapatid. Magmalasakit po tayo. Sabi po ng Hebrews 10:25, encourage one another. Amen? Do not forsake ang gawain ng Panginoon. Huwag natin kalilimutan ang bawat pagtitipon. Hebrews 10:25 na tayo'y magpalakasan sa bawat isa. Amen? Sino pong nakakaranas ng kalakasan sa Panginoon kapag dumadalo ka rito? Amen. Sino pong lumalakas ka spiritually? Sino po yung bigla kang parang nabusog? Taas ang kamay! Amen? Nabubusog ka spiritual? Mabubusog ka pa? May ice cream ka pa? Mamaya. Amen? Tapos, nadagdagan pa namin, ano ba yung naipos ko? Yung mga taong buhay ang espiritu sa paglilingkod, mga kapatid, nakaka-invent ng ministry. Yung talagang may willing ka, yung buong puso mo. Talagang yung buong puso mo, yung talagang gusto mo magpagamit sa Diyos, makaka-invento ka ng ministry. Isa rin yung balot ministry dyan. Tinan mo, naka-invento sila ng ministry. Buhay puso nila Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, kung alive ka in spirit para paglingkuran ng Diyos, kahit maliit na bagay, paglilingkuran mo yan. Ha? Packaging. Packaging ministry. Okay, packaging daw. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, I said before, dati tagalinis lang ako ng CR, ng church. Maawit pa sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Tagalinis sa CR, ako'y pupuri sa Panginoon. Then time na yon, ignorante pa ako sa mga to. Wala akong alam dyan Yung ano mo, meron yun. Tingnan ko, hindi pa ako marunong mag-gitara no, hindi pa ako nagbe-bass. Bingi pa yung kanang tenga ko. Sabi ko, depende yan Pero meron na-encourage ako sa isang kapatid na nagigitara. One time, nasa plaza yun, anniversary ng simbahan. Nakita ko siya, nag-acoustic guitar siya, umaawit siya. Talagang, hindi ako mapakalis sa likod kita ko siya sa malayo. Sabi ko sa heart ko, sa Panginoon, Lord, gamitin mo rin ako sa ganyan, paglilingkuran kita. Amen? And then, nakalimutan ko na yan, mga kapatid. At lumipas yung ilang taon, nagkaroon ng church anniversary ulit. And then, nandun na rin ako sa plaza, nakatayo, nag-acoustic guitar ako. Ako yung naka-assign doon. Ang kanta namin, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Bilang naalala ko. Teka lang. Naalala ko itong kalagayan ko ngayon Hindi ba't sinabi ko ito noon? A year ago? Sabi ko, Lord, gamitin mo ako sa ganitong bagay. Paglilingkod ko lang ito. Lord, eto na ako! Amen. Ginagamit mo na ako. Natuwa po ako sa Panginoon, mga kapatid. Nagpasimula po ako magpagamit sa pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. Even wala ako sa unahan, mga kapatid. Nagagawa ko magpurit sa mamba sa Panginoon. Kahit walang instrument. Kaya nga meron nga tayong heart of worship. When the music fade, all is stripped away. Ano sabi ng heart of worship? Sabayan niyo po ako sa pag-awit. I believe, dito tayo pasisimulan ng Panginoon kung paano natin siya sambahin. Amen? Kung paano mo siya awitan. Sino po nakakaranas yan? Inaawitan mo siya, sinasamba mo siya. Diyan magpapasimula ang Lord. Sa buhay ko po, dito po nagpakilala ang Lord. Dito ko po naunawa na maraming plano ng Diyos sa buhay ko. Nagsimula lang po akong umawit sa Kanya. Hindi po ako marunong kumanta, mga kapatid. Wala po akong katalent-talent yan. Yung aso nga tumatahol pag kumakanta ako.
Amen? Sinasigawan pa, oy! Sisigaw na sa dulo. Doon na lang ako sa CR, at least solo ko. Pero mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos, ito yan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Acoustic nga kasi, di ko makuha yung acoustic. Ito yung moment para awitan natin ng Panginoon. Key of E. E. Amen. Kailan yung huling naawitan ng Panginoon, mga kapatid? Yung buong puso. Alam nyo, naranasan ko nun, mga kapatid. Umaawit ako sa Panginoon. Nasa isang kwarto lang ako. Umaawit lang ako. Ang tanging alam kong kanta yung tanging alay ko. Kasi nga tangi eh. Pero maya-maya, habang umaawit ako nun, umiiyak na ako. Sinasamba ko na pala ang Diyos. Kailan nyo naranasan yung huling ganung pagkakataon sa buhay? When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to be something that is warm, that will bless your heart. Ito po yung nasa ng Panginoon. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. Jesus. It's all about you, Jesus. Ano yung mga pagsamba sa Panginoon? Marami kang mararanasan. And I encourage every one of you, sa buhay po natin lahat, maranasan yung paano sumamba sa Panginoon. Lalo yung mag-isa. Gamitin mo lahat ng paraan para masamba mo siya. And God will bless us. Amen. Isang karanasang hindi mo pwedeng kalimutan. At hindi kaya, unspoken siya, mga kapatid. Hindi mo to kayang ipaliwanag. Pero ikaw, hindi sapat ang labi mo, ipaliwanag mo yung karanasan mo sa Diyos. Amen. Kapag ginagawa mo yung bagay mo. Amen. Our worship God, it's not about us, but it's about Jesus. Amen. God is looking in our heart. Yung pag-aawitan natin kanina, mga kapatid. Incorporate worship. Even though maraming musician, maraming mga kasama. Pero lumapit ka as individual to God. Amen? Sino pong nararanasan na ngayon? Amen. Nasa ang Panginoon, as a builder, we are also a worshiper. Amen? At pangatlong bagay po ay encourager po. Nais ng Panginoon sa bawat builder ay maging encouragement tayo sa bawat isa. Amen? Nang si Nehemiah ay pumasok si Nehemiah, bago po siya makarating sa Israel, mga kapatid, dadaan siya ng maraming bansa. Isa na yung Syria. Amen? At kailangan niyang ng passage. Binigay siya ng hari ng passage. O ito, pag dumawin ka sa ganyang lugar, pakita mo lang to. Sinamahan siya ng mga sundalo ng hari ng Syria. Sinamahan siya ng mga kapitan. Wow! Escorted pa siya. Amen? Nag-effort. Sabihin mo sa tayo, mag-effort ka! Alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod, dapat nag-e-effort ka. Effort din pag may time. Amen? Nag-e-effort ka. Pag dumating sa pagkakataon, naglilingkod ka sa Diyos, wala kang effort ka. Effort ka sa Lord. Dapat nag-e-effort din tayo, mga kapatid. Hindi laging pastor. Amen? Hindi laging leaders. Dapat nag-e-effort. Sabihin mo, effort! Mag-effort tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Mag-effort tayo na baguhin tayo ng Panginoon. Amen? Kagaya ni Nehemiah, pagdating niya, ikaw, nag-effort siya eh.
O ikaw sa bato, ikaw sa buhangin, ikaw sa bulldozer, ikaw sa kontratista. Lahat, kumbaga, lahat binigyan niya ng mga instruction. Amen? Ikaw doon kakausap doon sa ganito. Ikaw yung maghakot ng buhangin, ikaw yung mga lahat ng materyales. Nag-effort siya mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, siya ay cupbearer. Hindi po siya civil engineer. Cupbearer. Nag-e-effort. Amen? Kaya gamitin po lahat ng influence natin para paglingkuran ng Panginoon. Amen? Kaya yung mga managers dito, talaga namang ginagamit nila lahat-lahat na eh. Tawag din sa manager nila, ano ba? Amen? Kasi may kapatid po tayo, mamaya, testimony niyo yun. Ay, munti ka nang hindi pa uwiin sa isang bilya. Dahil nag-Bible study kami. At mamaya, babahagi niya yun sa inyo, mga kapatid. Pero gumawa ang kaparanan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Lahat ng mayroong connection, lahat ng connected, kinonect na. Lahat, tinawagan na kung sino-sino pa. Para lang makalabas ng kapatid natin na naipit sa loob. At lahat kami nandun sa labas, nakabang. Alis. Brad, nandiyan na ba? May lookout pa, mga kapatid. Kaya pag naglilingkod sa Panginoon, dapat listo ka rin. Mga kapatid, sabi mo nga, listo ka. Listo. Amen? Sapagkat nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ay na-encourage natin yung mga nanghihina. Amen? Lahat naman tayo nanghihina, di ba? Pero kung sa pamagitan ng buhay natin, tayo nag-iinit sa Panginoon, makita ka lang, di ba? Sino pong nakakita ng gano'n, mga kapatid? Nakita mo lang si kapatid parang okay na. Nakita ko lang sila Amen? Tapos pagpunta mo dito sa church, pagpupulit pagkain, sarap sa pakaramdam. Sino pa nakaranas kanina, mga kapatid? Amen? Na-encourage ka. Amen? Kaya, kapag nagtatrabaho ang isang lingkod ng Panginoon, dapat nagtatrabaho lahat. Gumagawa rin lahat. Amen? Hindi lang yung maraming Kristiyano kasi pagkainan lang. Pero dito naman, wala po dito. Nagbabaon lang. Glory to God. Marami po ako nakasabay sa paglilingkod, mga kapatid. Paglabanan, wala. Amen? Pero pag mga anniversary ba, dami Parang kasama pa sa ministry na to. Nandito kayo. Mga daming face. Pero pag yung after anniversary na, patnopis na rito, wala nang Facebook na lang. Sa Facebook na lang. Pero pag yung mga yung mga big event, concert, anniversary, yung mga concert namin noon, o mga lakad, mga punta ng Araneta, ang dami. Sabi ko, ba't bigla kitang umapon ng sasakyan ngayon? Dati wala isa lang sasakyan Ibig sabihin, marami nakikiride pag masayang bagay lang. Pero pag yung mga, wala. Hindi ganun panawagan ng Lord sa buhay. And I believe sa church na to, walang ganun. Same pace yung mga nakikita ko, dumarami pa. Amen? Same pace, dumubli pa. Hindi yung mukha, Ibig sabihin, dumadami yung mga pagmumukha. Amen? Iba-ibang tao na yung nakikita natin. Dumadami. Amen? 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 Kaya nasa Lord sa buhay natin, mga kapatid, mag-encourage po tayo. At meron din pong pag-i-encourage sa pamamagitan ng rebuking. Rebuke. Hindi pala. Titus 2:15, encourage one another by rebuking. Rebuking. Titus 2:15. Amen. Ang mga bagay na ito ay salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag umamak sa iyo. Amen? Sometimes, pag nire-rebuke po tayo ng ating pastor, nire-rebuke po tayo ng ating mga leaders, nire-rebuke po tayo ng ating kapatid, kapatid, parang di na maganda yan. It is encouragement, mga kapatid. Don't take it as negative. Amen? Take it as positive dahil mahal ka ng Panginoon. Pag may isang Kristiyano, mga kapatid, hinahaya kang gumawa ng kasalanan, ibig sabihin, hindi ka nila mahal. Amen? Wala silang concern sa'yo. Amen? Sa Pilipinas, maraming ganun. May mga kapatiran na papatuloy sa kasalanan. Hindi na pinapalo up. Ayaw, natatakot pagsabihan. Lingkod ka ng Diyos, ba't ka matatakot? You have to stand in faith. Amen? Immoral na pala. Nagnanakaw na pala. Kung ano na yung mga kamali ang ginagawa. Nalalaman pa ng kapatiran. Nalalaman pa ng bansa. Kinakasuhan pa ng batas. Paano mo siya i-encourage? Hindi natin sila hinahatulan. Sinasabi natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay nila upang malaman nila yung katotohanan. Para lumaya sila. John 8:32, for if you know the truth will set you free. Amen? Kaya minsan pag sinasaway tayo ng leader, kapatid, mali na yan, ganyan. And right now, mga kapatid, dito sa unahan, mga kapatid,
wala po sa bokabularyo ko magpatama. Amen. Wala naman po ako alam sa personal ninyong buhay. Yung iba nga hindi ko kakilala eh. Amen. Baka parang si Pastor Tom, puro patama naman yung ginagawa nito sa ulan. Amen. Wala po akong inalaman sa inyo, mga kapatid. Ang sinasabi ko di ay sa salita ng Diyos at kung ano po yung pangungusap ng Espiritu. Amen. And I believe, kung bukas ang buhay mo sa salita ng Diyos, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Kaya, mahal tayo ng ating Panginoon, mahal tayo ng mga leaders natin, mahal tayo ng pastor natin. At dito, mga kapatid, sinasabi ni Kuya John, yung dugo at laman, higit pa ang relasyon natin sa bawat isa. Amen? Kaya kahit ano naman pananampalataya mo, ngayon ka lang namin nakita, we treat you as a brother in Christ. You are welcome sa lugar na ito. Amen? Amen. Glory to God. Sapagkat ang Panginoon, wala siyang hinihindian. Malaya ang lahat lumapit sa Kanya. Pero pag lumalapit ka sa Kanya, dapat, welcome din dapat siya sa buhay mo. Welcome din siya sa buhay mo. Kung ang Lord, welcome, sabi ng Lord, you are welcome. Come to me. Sabi ng Lord, come to me. Lumapit kayo sa akin. Pero dapat, welcome din ng Lord sa buhay natin. Ano yung welcome na yun? Welcome din ng Lord na baguhin niya tayo. Welcome din tayo sa Lord na magpabago tayo. Welcome din tayo sa Lord na sumunod tayo. Welcome din sa Lord na gawin natin to para sa kalwalhatian niya. Amen? It doesn't matter kung anong nagawa natin pagkakamali. Pero sabi ng Joshua 20:15, piliin mo ang Diyos na paglilingkuran mo sa araw na to. Pumili ka. Amen? Sabi, pumili ka. Amen? Pumili ka ng Diyos na paglilingkuran mo sa araw na to. Amen? At ang apat po na dapat maging karakter ng isang builder of God ay stand in faith in the face of enemy. Yung tumatayo ka sa pananampalataya mo sa gitna ng mga kaaway. Mga kapatid, sa lugar na to, may threat po tayo sa labas. Totoo ba yan? Pero sabi ng Panginoon, if God is for us, who can be against us? Amen? We ought to obey God rather than men. Amen? Hindi natin sinusunod ang batas ng tao kung ito hindi kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ba ng Lord na tayo hindi natin siya sambahin? Kalooban ba ng Diyos na hindi natin siya purihin, hindi natin siya paglingkuran? Dahil sinabi lang ng bansang to, huwag ka maglingkod. Mga kapatid, no. Sa Pilipinas nga, malaya sila eh. Hindi natin sila pinagbabawalan eh. Eh bakit dito? Amen? And we have privacy. Ginagamit natin lahat ng paraan para makapaglingkod tayo. At sila mismo, nagtataka sila, the more namin kayong pine-persecute, the more namin kayong inuusik, napadami naman kayo. Amen? Sapagkat, totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Hindi natitinag. Amen? Marami na nagtangka. Pero even right now, kung sino man nagtatangka, hindi sila man sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Bumaba dito yung Sri Lanka. Sabi niya, pagbaba niya kasi, ganda! Alam, hindi mo maipis yung mukha niya. Hindi mo maipinte. Isto tataasan mo na next year. Ganun. Sabi ni Pastor, my God will punish you. Akala ko, bakit sa taas eh? Amen. Sabi niya, my God will punish you. Sipin mo, Muslim yun. Parang, nanahimik siya, akit sa taas eh. Sige, basta ganito. Amen. Totoo yung Diyos na pinagilingkuran. We have to stand in faith. Amen? Ang sabi ng Panginoon, prepare for battle. Amen? Our battle is not ours. For the battle is the Lord. Sabihin mo sa kanila, for the battle is the Lord. Ang laban natin to ay laban ng Diyos. Amen po ba? At ang kaaway natin, sabi ng 1 Peter 5:8, the devil is our enemy. Ang devil ay ng kaaway natin. Ang devil, espiritu yan, kapangyarihan sa hangin, pumapasok sa tao, pumapasok sa isang tao para gamitin niya para kalabanin tayo. Amen? At ang pakipaglaban natin, mga kapatid, ay hindi sa pamamagitan ng laman at dugo. Kaya pag Kristiyano ka na, hindi ka dapat nanununtok, hindi ka dapat nakipag-aaway, hindi ka dapat ng high blood. Amen? Huwag mong gagamitin ang sarili mong lakas. Hindi ka dapat yung tipong yung lalaba ka gano'n. Mapapajakit siya kaagad. Amen? Hindi ka na, mga kapatid. We are not wrestle about flesh and blood, but by the Spirit. Amen? Sabi nga, kayo'y maging mapagpigil. Amen? Mapagpigil, self-control. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng layong umuungal ay gumagala at umahanap ng masisila. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, kapag tayo wala sa presensya ng Panginoon, nanghihina tayo. At yan kaatakihin ng kaaway. Amen? Pero pag lagi ka nag-iinit sa paglilingkod, mga kapatid, walang puwang ang kaaway.
Amen? At dahil ng Panginoon sa buhay natin, ay huwag tayong maging kaibigan ng mundo. Sabi po ng James 4:4, ano yung James 4:4? We are enemy of God kung tayo ay friend of the world. Amen? Nagiging kaaway tayo ng Diyos kapag tayo nagiging kaibigan ng sanlibutan. Amen? Ano ba yung kaibigan ng sanlibutan? Nakikiayong ka na. Takbo ng sanlibutan. Pag nakikiayong ka sa takbo ng sanlibutan, nagiging kaaway ka na ng Diyos. Amen? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, diligtas na tayo. Amen? At panglima, mga kapatid. 1 Timothy 6:12, sabi ng Lord, fight the good fight of faith. Sabi mo sa katabi mo, fight the good fight of faith. Amen? Basa niyo sa English? 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting makipagbaka ng pananampalataya. Mas maganda sa English yan eh. Kasi puro baka eh. Manok naman. Parang apektado na ako ng baka ngayon eh. So basta, English. Asa na? Yan. 1 Timothy 6:12. Yun. Jesus. Yun. Basahin niyo mga kapatid. Fight the good fight of the faith. Lay hold on the life eternal. Amen? Fight the good fight of faith. Gandang words, diba? Makipagbaka ka ng pananampalataya. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo nakipaglabanan dito ng paglilingkod, mga kapatid. Dapat walang tutulog-tulog, walang tatamad-tamad. Ang tamad ay wag kainin. Amen. And sabi ng 2 Timothy 4:7 sa English, mas maganda. 2 Timothy 4:7. 2 Timothy 4:7. Sa English ulit, para mas masaya. Ito, medyo abutan na pangunawa ko sa English eh. Medyo hindi malalim. Sabi dito, I have fought. Ano bang pronunciation nun? Fought. I have fought. O siya, kahit ano yun. Same na rin yun. I have fought the good fight of faith. I have finished the course or race. Sa ibang version, I have finished the race. I have kept the faith. Amen? Napakalaga mga tapos. Sabi mo sa tabi mo, tapusin natin ang takbuhin natin. Amen. Amen? Sabihin mo, sabay-sabay tayong tatakbo. Amen. Panglimang bagay po, mga kapatid. Ito na po yung last na karakter ng great builder of God. A great builder is also great provider and sustainer. Diba? Pag great builder ka, great provider ka rin. Pag tatay ka, diba provider ka rin? Kasi nagbibuild ka ng pamilya mo eh. Diba nagpo-provide ka? Nagpo-provide ka sa asawa mo, sa anak mo. Pag good head of the family ka, tawag doon, breadwinner. Pag breadwinner ka, mga kapatid, di ba, good provider ka rin. Amen. Kahit may asawa ka na, tinutulungan mo pa rin sila. Kasi naisang pagpalain ka ng Panginoon sa buhay nila. Pag good builder ka, o anong katayoan mo sa buhay, good provider ka rin. Amen? Kaya nga tayo dito sa Saudi, para i-provide natin yung pangangailangan ng mahal natin sa buhay. Amen? Pero mga kapatid, meron din bagay na sinasabi ang Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 7. Hindi pala yun. Ephesians chapter 6, 5-7, mga kapatid. Ephesians chapter 6, verse 5-7. Amen? Nasa Panginoon sa buhay natin, maging good response din tayo, mga Panginoon. Ayun na. Ephesians 6, 5-7. Amen? Ito pala. Servants, be obedient according to the flesh or your master with fear and trembling as in singleness of your heart as unto the Lord. So, tayo lahat servant tulad ng Panginoong Hesus. Not in the way of eye service as men pleaser, but servant of Christ, doing the will of God from the heart. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos at paggawa ng kabutihan para sa Panginoon, mga kapatid, is a matter of heart. Amen? Nagsisimula muna sa puso. Amen?
Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15, ang naghahasik ng marami ay aani ng marami. Ang naghahasik ng konti ay aani ng konti. Pero nais ng Diyos sa buhay natin, maging masaya tayong nagbibigay. Amen? Naging masaya po tayo. Sabi rito, mabigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan. Amen? Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sino pong nais magbigay sa Panginoon ng masaya? Ang pagbibigay po sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang pera. Oras mo, panahon mo, lakas mo. Amen? Yung meron ka, pitaka mo, bulsa mo, pera mo. Magbigay ka ng masaya sa Panginoon. Amen? Kung gusto po natin maging great builder ng church na ito, mga kapatid, kailangan maging good provider din po tayo. Through what? Sa anong paraan? Malakay 3:10 to 11, mga kapatid. This is time, mga kapatid. Alam niyo po, ito po yung isa sa malaking parte ng pag-aaral natin. Si Nehemiah, in-encourage niya ang mga Israelita to build Israel. Pero hindi nagtapos din doon, mga kapatid. But until, kung babasahin niyo yung Nehemiah 12:44, wag na. In-encourage niya ang mga Israelita, mag-offer kayo sa Lord para masustain natin yung tinayo natin. Amen? Naintindihan niyo, mga kapatid? Sabi niya, mag-tithes kayo. Yung 10% ng kikikat na ihandog niyo ng Panginoon. Para to yung Israel, yung bayan natin, manatili ito kasi kailangan ng pangangailangan ito. May pangangailangan to para masustain. Yung mga naglilingkod, yung pambayad ng ganito, ganyan. Amen? Mga kapatid, yung faith natin is not enough kung hindi tayo magiging kabahagi. This church, kailangan yung tithes ng bawat isa. I'm not pursuing you. Hindi namin kayo pinipili. But God teach us na magkaroon tayo ng cheerful heart to give. Pero kung talagang good provider ka, good builder ka, you will do your part. Amen? Hindi lang leaders dapat, pastor, hindi lang pastor, leaders, kundi bahag isa. Hindi po to pera-perahan, mga kapatid. Pagsunod sa Diyos ang usapin dito. Kung alam mo lang sa Malakay 3:10 na ang 10% ng sahod mo ay hindi sa'yo, hindi mo na matter yun. Matter na ng Lord yun. Ibigay mo sa Panginoon yun. Amen? Malakay 3:10 to 11. Bring you the whole tithes in the storehouse. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig. Kamalig, kinikita, output. Amen? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Amen? At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga ukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sino pong nais pagpalain ng Panginoon? Ngayong taong to, mga kapatid, ito yung the best moment to start para magtanim ka sa Lord. Para magbigay ka ng covenant sa Lord. Lord, I will give my tithes. From now on, Lord, sa buong taon to at sa darating pang taon, yung 10% ng kinikita ko para sa'yo. Dahil sa'yo to. At naniniwala ako pagpapalain mo ako. Amen? Parang konti lang. Amen. Sa pa nga, amen? Amen? Maging bahagi tayo. Pag hindi ka naging tither, mga kapatid, pag hindi ka umabot sa hindi ka nagtatights na, yung spiritual na paglago mo, mababaw. Amen. Malaki yung kulang. Amen? Amen? Para kang sumakay sa isang jeep, hindi ka nagbabayad. Alam mo sa sarili mo, di ka nagbabayad. Pero hindi po sabihin dito ang pagtatay sa ibayad. Hindi. Ibinabalik po natin yung nararapat sa Diyos. Amen? Sabi ng Lord, give to Caesar what is due to Caesar. But give to the Lord what is due to the Lord. Ibigay kay Caesar ang nararapat kay Caesar. Amen? Yung overtime ninyo, kung overtime para sa work yan, para sa work yan. Pero kung overtime yan para sa Lord yan. Amen po? Yung oras ninyo, kung yan ay sa pamilya mo, sa pamilya yan. Pero yung oras mo para sa Diyos yan. Lahat po, maging pera natin, mga kapatid. Hindi naman maramot ang Diyos 10% lang naman ang kinukuha niya. Amen po ba? Sometimes ka, pag binila mo na regalo yung mahal mo sa buhay, times to pa ng Amen? Ano ba, pag binigyan mo ng, isa nga, yung wala pa tayo sa kamunduhan, ang bilis natin maglabas ng Anong inuman dyan?
nakalagay ng sambultuhan. Anong okasyon? Natipilok si kuya, magse-celebrate tayo na magaling na. Natipilok lang yun, ha? Ano pa kayo para sa Panginoon? Mga kapatid, 10% ang hinihingi ng Panginoon sa buhay natin. At yan 10% na yan, isang pagtatanim yan, mga kapatid. Sino pong naniniwala na lalawak ang church na to? Sino pong naniniwala na maraming lalabas sa pastor sa church na to? At kakalat tayo sa iba't ibang bansa? Amen? Sino pong handang sumama? Bagamat hindi ka kasama namin physically, pero yung bagay na tinatanim mo, kasama ka na rin namin. Amen? Ang lahat ng bagay na binigay mo sa Panginoon, di mawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58. Ano ba yan? 1 Corinthians 15:58. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya yung pagpapagal mo sa pagtatayo bilang as builder, hindi mawalang kabuluhan yan kapag yan ay para sa Panginoon. Amen? Are you blessed this day? Napagpala po ba ang lahat? Kayo po ba may natutunan? Kayo ba ay handa na manampalataya sa Panginoon? Kayo ba ay handa na sumunod sa Panginoon? I believe ang Lord ang nakakita sa bawat isa sa atin. Hindi po ako, mga kapatid. Instrumento lang ako. Amen? Sabi ko nga po sa inyo kanina, music. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mga kapatid, wala po akong kinalaman sa buhay ninyo. Wala po akong alam sa personal ninyong buhay. Pero to the Spirit of God, nangungusap yan sa bawat sa atin. Amen? Sino po naniniwala ngayon na kinakatagpo tayo ng Panginoon ng gabi? May tayo pong lahat ay tumayo. Let's sing. Sino pong nais ngayong taon, mga kapatid? Ilaw. Sino pong nagnanais ngayong taon, mga kapatid? Hawakan tayo ng Panginoon. Amen? Na ngayong taong to ay pagharian tayo ng Panginoon. Sabahan tayo ng Panginoon. Na maging matagumpay ang taong to, mga kapatid. Alam niyo po, ngayon nakabase sa araw na to, kung paano po tayo magpapatuloy, maglingkod. Hanggang sa matapos ang 2015, mga kapatid, aanihin natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. You have to decide. Sabi po ng Diyos, 1:15, choose to your serve of God you will serve today. Piliin mo ang Diyos na paglilingkuran mo sa araw na ito. Amen? Let's sing this song. I'm so sick You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life. You gave your life. Your endless love, you set me free and showed the way. Now I am bound, so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll
along, you'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. All along, all along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you. Sabi po ng awitin, all along, sa mga lumipas na panahon, mga kapatid, mga bawat sandali, ang Diyos, nasa tabi natin siya. Kasama natin siya. Sa lumipas na mga panahon, ng mga taon, mga kapatid, matagal siya nagpapakilala sa akin. Lagi siya nagpapakilala. Napakabuti ng Diyos. All along, all along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong, you'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong, you'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Last time. You'll never let me go. Panginoon, salamat, hindi mo kami binitawan. Hindi niyo kami binitawan sa maraming panahon na nakalimutan ka namin, Panginoon, na hindi ka namin pinaglingkuran. Salamat, hindi tapat ka pa rin, Panginoon, bagamat kami hindi nagiging tapat sa iyo. Salamat, Panginoon, mabuti ka sa buhay namin. Hindi mo kami pinapabayaan. At lagi ka gumagawa ng kaparaanan, Panginoon, upang kami mapalapit at mapalapit at mapalapit sa iyo. Para mapaglingkuran ka. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Let's sing again. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come. The trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. Conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation. We are sons of God.
pagharap natin sa bagong taon to, ipangako natin sa Panginoon, paglilingkuran natin siya. Ano mang pagsubok, ano mang trials dumating, magkatagumpay tayo ng Panginoon. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. Come on, lift our hands to God as we sing the song, as we serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. As for the last time, let's sing to God that we will serve the Lord God Almighty. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Panginoon, ang taong to, Panginoon, ay dinededicate namin sa iyo, Panginoon. Ino-offer namin sa iyo, Panginoon, ang taon na katagumpayan, Panginoon, sa buhay namin. Ang taon kung saan nire-restore nyo ang buhay namin, Panginoon. Ang mga bagay na nawala, ibabalik nyo, Panginoon, sa taong to, Panginoon. At ang gawa ng kaaway, hindi mananaig sa taong to, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, O God. At dinadalangin namin, O God, sa pangalan na makapangyarihang Diyos, sa Panginoong Jesus, O God. Lord, gagawa ka sa buhay namin. And as for me and my house, we will serve you, we will serve you, we will serve you. Paglilingkuran ka namin ng buong puso, Panginoon. Buong lakas, buong kaluluwa, buong kaisipan, Panginoon. Ibibigay namin, Panginoon, aming buhay. Lord, pagpalain niyo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Pagpalain niyo ang aming asawa. Pagpalain niyo ang aming anak. Pagpalain niyo ang aming mga magulang, aming kapatid, O God. Habang kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, palalakasin niyo kami, Panginoon. Kami aasa, Panginoon, sa iyo, God. At right now, God, we declare the victory in our lives in Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Come on, God, let's sing the Lord. Serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Panginoon, patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papurihan sa iyong pangalan. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Siya lamang ang karapan dapat papurihan, pasalamatan. Panginoon, dalangin ko sa aming mga kapatid na wala ngayong araw daw, Panginoon. Marami nagsabi, Panginoon, ng mga prayer request, Panginoon. Marami, Panginoon, naghatid ng request, panalangin, O God. Mga kapatid, makiisa kayo sa akin sa pananalangin. Maraming kapatid nanghihina, may mga problema. But right now, naniniwala ba kayo na tayo nanampalataya sa oras to, na ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay gagawa ang Diyos? 2 or 3 gather in His name, nasa alagitnaan natin siya. Gagawa at gagawa siya. Aabutin niya ang pangangailangan ng ating mga kapatid. Marami tayong kapatid na mga namatayan. Panalangin natin sila na sila'y magkaroon ng comfort.
May mga kapatid tayong humingi ng request. Mabigat na problema ang dinaraanan ngayon sa pamilya. Nangihina. And right now, magkaisa tayong ipanalangin sila. And we believe, di man natin sambitin. In our hearts, nararamdaman natin sila. Wala man sila dito. Bagamat sa akin, ako'y nalulungkot din. Hindi ko sila nakita. Ngunit sa pananalangin lamang, abot natin sila. Panginoon, palakasin niyo ang Panginoon ng aking mga kapatid. Mga nangihina, nangangailangan ng kagalingan. Nangangailangan, Panginoon, ng mga bagay sa buhay nila, O God. Lord, bless them spiritually, O God, in Jesus' name, O God. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, bless them, O God, spiritually, O God. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, manampalataya, tumayo sa pananampalataya at unahin ka sa lahat ng oras, Panginoon. Increase our faith, O God. At iniwala ko, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, ang bawat kapatid kong narito, pagtatagumpayin at magagawa namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kalakasan ng gagaling sa Panginoong Jesus. Lord, sino man sa mga kapatid namin may karamdaman, I bless them sa kapangyarihan pinagkaloob ng lingkod ng Panginoon sa buhay ko. Ibinababa ko ang kapangyarihan ng galingan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng gagaling sa Diyos, kung nananampalataya ka, nais mong gumaling, gagaling sa pangalan ni Jesus. Kung nananampalataya ka sa oras to, pagpapalain ka ng Diyos sa taong to sa pangalan ni Jesus. Speak the blessing. Speak the blessing. Hallelujah! Speak the blessing for this year. Napakahalaga na nananalangin tayo. Hindi tayo nakarely sa paputukan. Ang ating pananampalataya ay nakarely sa pananalangin, paggiling sa pangalan ng Panginoon. Natataboy ang kaaway sa mga magitan ng panalangin at pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa mga paputok, kundi sa pananampalataya sa Panginoon. Walang malas, walang maling paniniwala, kundi paniniwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoon. Lord, heal your land, Panginoon. Heal your people in Jesus' name. Pagpalain niyo, Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay. Mga kapatid, itaas po natin ating kamay. Yung mga kamay na yan, i-offer natin sa Lord yan. Yan ang magpapasimula ang Diyos para ialin natin ang buhay natin sa Kanya. Pagpapalain ng Lord, ano man ang hawakan ng kamay ninyo. Pagpapalain ng Lord, ano man tapakan ng ating paa. At ibabalik ng Diyos ang lahat na nawala sa atin. Sa pangalan ni Jesus, i-restore ng Lord ang lahat ng mga pangako niya sa buhay natin. Beyond our imagination, ibabalik ng Lord. If you have faith, if you believe in the mighty name of Jesus. And right now, God, you are truly great sa kalagitnaan namin. For the last time, let me sing this song. God will make a way. There seems to be no ways. You work in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing again. God will make. God will make a way where there seems to be no ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness.
heaven. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to His side. With love and strength for which you lay, He will make a way. Will make a way. Ngayong taong to, nadaan man tayo sa wilderness, nadaan man tayo sa anumang pagkubo, gagawa ang Diyos. Ang kanyang salita ay mananaig. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Let's sing. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to His side. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. For the last time, with love and strength. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Panginoon, ibinabalik po namin ang kapurihan, ang katagumpayan, ang gawain ko sa buhay ng bawat isa sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakibisan ng Banal na Espiritu Santo ay sumaamin ngayong bukas na nagpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng malakas na Amen. Glory to God.